May I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would jurisprudence. gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but Iko whether po these are bank on decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. Mr. President, President. bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po. What I'm being told is that it should be the defense, the lawyers of the defense who should pose that motion to dismiss, not a judge. I agree with Senator Lacson. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. By the way, President? just one last point. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Oh, kung final and executory na yan, bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila. At baka sakali makita nila, dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. By way of Mr. point- President, kaya nga po nag-speculate tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Pero may I invoke Section 135 of the Senate Rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the precedents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito eh. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng precedents, kahit na wala po tayong specific rules, ay observe po natin ang Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court addressed to this august chamber. Okay, bakit naman po pinipilit pa nating i-delay based on speculation? Based on the fortunes of whatever the Supreme Court will decide later on, which is based on impossibility. Noted and entered into the records. Mr. President. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat Mr. sa good President, gentleman may I from know Tarlac. from And the entered good into the senator, records. Senator Marcoleta. may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would jurisprudence. gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous.
To Kasi reiterate po, what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but Binigay President, ko whether po these are on bank MR. decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited. Mr. President. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court in its original decision in 2008 unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision en banc in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the record. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. Andito po yung kopya ng Order of Business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints in-include daw po sa Order of Business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung Order of Business na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, kung operative fact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yon sapagkat ang pinakabasihan po noon ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isip-isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na 1 lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katuwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin, sapagkat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung 1-year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision where the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin? Hihintayin po ba natin kung ano ang magiging kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay, hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio, unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yun po ba ang basihan natin? Kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Sana mayroong mas matibay sanang desisyon. Meron sanang mas matibay na katuwiran. Hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi.
Hindi po yata ganun. Ang gawain ng Senado, Mr. President. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyo yung motion to dismiss any other language that will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court, it being immediately executory, Mr. President. At yun mga kababayan, no, medyo nagkainitan, no, itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Senator Risa Hontiveros patungkol dito sa mga Supreme Court decisions mga kababayan na kung saan ito'y ni-reverse daw mga kababayan, no, sabi ni Senator Risa. At nung una pala mga kababayan sinabi ni Senator Marcoleta na bihira yung mga desisyon ng ganito ng or wala pang desisyon ng Supreme Court na ni-reverse nila na unanimous, no, yung kanilang desisyon tapos mamaya-maya ay ni-reverse mga kababayan. So itong si Senator Risa Hontiveros naman ay nagpakita ng mga desisyon, no, or meron siyang mga citation, nag-cite siya ng mga desisyon ng Supreme Court na kung saan ni-reverse. Kaya tinanong ni Senator Marcoleta mga kababayan, no, itong mga jurisprudence, no, itong cases na ito mga kababayan, yung mga GR numbers, kung talaga bang same dito sa Supreme Court na desisyon nila kay VP Sara o sa impeachment ni VP Sara itong mga cases na ito. Kasi kung hindi ay magkaiba mga kababayan. Kaya itong si Senator Risa Hontiveros ay nagmukhang ewan mga kababayan, no, dito sa paggisa ni Senator Marcoleta. At itong si Senator Marcoleta ay hindi rin basta-basta mga kababayan kasi for more than or 20 years pala siyang litigator, no? At sa mga experience niya wala pang desisyon ng Supreme Court na gaya nito na ni-reverse, no? Hindi po ni-reverse ng mga justices dyan sa Supreme Court itong kanilang desisyon na kung saan unanimous nga po sila at meron pang pahabol, no? May PS pa na executory mga kababayan, immediate executory. So although itong Supreme Court mga kababayan, no, hindi po nila kinuhaan ng kapangyarihan or inagawan ng kapangyarihan itong Congress na magsagawa ng impeachment, yung kanila lang ay itama, no, itama itong proseso na kung saan hindi po nasunod itong impeachment process mga kababayan, no, impeachment complaint or impeachment case na i-final nila kay VP Sara, which is sinagot naman mga kababayan ng House, no, na tama naman daw yung kanilang proseso at yung kanilang mga iniingay ngayon ay pinapatay daw ng Supreme Court yung kanilang kapangyarihan, no? Yung kanilang karapatan na magsagawa ng impeachment or maghain ng impeachment at kung ano-ano pang sinasabi nila mga kababayan, no, patungkol dito sa Supreme Court kasi hindi nga po nila tanggap na itong ating Supreme Court ay binasura yung kanilang impeachment na inihain kay VP Sara mga kababayan. At ngayon nakarating na po dito sa Senado at magbubutuhan po sila mga kababayan, no? At syempre itong mga kaalyado nila, no, itong mga anti-Duterte ay talagang gagawin din nila ang lahat para mapigilan nila mga kababayan, no, or matuloy itong impeachment laban kay VP Sara at may mga motion po silang inahain dito or may mga motion po silang ni-raise, no. Si Senator Soto ay meron siyang motion na i-table na lang itong impeachment complaint laban kay VP Sara at hihintayin pa daw nila itong final decision mga kababayan ng Supreme Court dito sa mga motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives at hintayin din ang sagot ni VP Sara o yung kampo ni VP Sara kasi binigyan po sila ng 10 days mga kababayan para sumagot doon sa motion for reconsideration, no, na inihain mga kababayan ng House of Representatives. At sa tingin ko naman dito mga kababayan malabo rin, no, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit na i-reverse itong decision ng mga Supreme Court justices mga kababayan, no. Malabo na alangan naman nagdesisyon na sila tapos babaguhin nila naman yung kanilang desisyon. So ano yun, parang mema, laro-laro lang, parang ganon. So itong mga justices natin dyan sa Supreme Court mga kababayan ay magagaling po yung mga yan, no. Talagang dyan sila expert sa ating mga batas, sa ating constitution at siguro naman na bago nila inilabas yung kanilang decision mga kababayan ay talagang pinag-aralan nila yung ebidensya rin, no, at yung kaso mismo na yung proseso na kung talagang sinunod ba ng House of Representatives yung tamang proseso
proseso mga kababayan. At ito nga yung nakita nila na merong labag, no? Mayroong paglabag dito mga kababayan sa proseso na ginawa, shortcut ng House of Representatives itong proseso ng impeachment laban kay BP Sara. So hindi po inagaw ng Supreme Court mga kababayan, no, itong kapangyarihan ng Kongreso na mag-file ng impeachment. Tinama lang po, no, yung ginagawa ngayon ng Supreme Court ay itinama lang yung kamalian na ginawa ng House of Representatives mga kababayan dito sa tamang proseso ng pag-file ng impeachment, no. At binigyan nga po sila mga kababayan, no, by February 6, 2026 pwede na ulit silang mag-file ng panibagong impeachment laban kay BP Sara. So ikinikorek lang po ng Supreme Court ang ating mga taga House of Representatives dito po mga kababayan sa tamang pamaraan, no. 6 months or kung di ako nagkakamali 6 months na lang ay pwede na ulit silang mag-file ng panibagong impeachment mga kababayan, no, dito kay BP Sara Duterte. At kung hindi na, kaya hindi po nila nahintay siguro or hindi nila mahintay, kaya maingay ngayon sila mga kababayan, yung mga anti-Duterte at mga gustong-gustong ma-impeach si BP Sara. Ayan, so sila po yung maiingay ngayon, kaya talagang porsigido sila, no, dito sa impeachment kasi yung ano lang naman dito pag ma-convict si BP Sara ay perpetual lang naman mga kababayan, no, yung kanyang makuhang dito, yung kanyang penalty, hindi naman siya makukulong dito, which is kung gusto na talaga lang accountability ay dapat kasuhan nila sa mga korte, no. Talagang napaka-obvious naman itong mga grupong itong mga kababayan na talagang gusto lang tanggalin si BP Sara sa pagtatakbo, no, sa 2028. Malinaw na malinaw pa sa crystal clear na tubig mga kababayan na yung tanging dahilan lang po nila na para ma-impeach si BP Sara para hindi na po siya makatakbo sa 2028 presidential elections. Kasi kung gusto na talaga nilang accountability, dapat kinasuhan nila sa ombudsman o kaya sa korte mga kababayan, no. Open naman yung ombudsman. Kasuhan nila ng mga katakot-takot na mga kaso kung ano pa mga pinagsasabi nila, yung mga ill-gotten wealth, ayan, nakakagulat. Meron pang mga yung confidential funds na sobrang ingay talaga nila dyan. At kung ano-ano pa yung pagbabanta di umano ni VP Sara doon sa kay President Marcos, sa asawa niya at kay House Speaker, etc. No, ang dami nilang mga pinagsasabing mga kaso. So ano pong opinion dito mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.